court ng mga Trial justices. suspended for 1 minute while the secretary is looking for the... Thank you. At pinayagan nga ng presiding officer na basahin ni Secretary De Lima itong mga dissenting opinion. Inamin naman ni Secretary Laila De Lima na wala namang pagkakataon na the respondent acted on his own. Tanong muna natin kay Attorney Jen, Jen Jimeno. Attorney Jen, itong nagaganap ngayon ay pagtistigo ni Secretary De Lima on a decision of the Supreme Court. Ano sa tingin mo ang kahalagahan nito? Kailangan pa ba itong talagang ikwento ni Secretary De Lima? Actually, hindi na rin kailangan niyang ikwento, dahil kagaya na ng pag-usapan natin kanina, itong decision ng Supreme Court forms part of the public record. And as in fact, it's already been admitted even by the defense, And since it is a public record, anybody can have access to it. And I suppose, wala namang kumu-question dito sa kung ito ba ay totoong naging desisyon ng Supreme Court o hindi, at anybody can look at it. As in fact, it is what we call, there's already a judicial admission, yung tinatawag natin judicial admission, na tanggap ito bilang totoong dokumento, totoong desisyon ng Supreme Court. Pero siguro gusto lang ding makita ni Senate President, maaari, she's being accorded the courtesy due her station. Pero siguro gusto lang ding marinig ni Senate President Enrile kung ano ang nilalaman nitong dissenting opinion ni Justice Sereno. Hindi natin malaman kung ano. Kasi yung dissenting opinion ni Justice Sereno, hindi lamang dun sa issue ng kaso, kundi how the case has, how they arrive at the case. Kaya masyadong detalye yung kanyang pagkasabi doon sa dissenting opinion. Bishop, kanina nasabi nyo ang posisyon nyo, kayo po ay pro-process. Gusto nyo pong makita itong impeachment trial na matapos at masunod ang tamang proseso. Ngayon po ay mahigit 1 buwan na tayo. Sa tingin nyo po ba nasusunod ang tamang proseso dito sa pagdinig na ito? Well, actually, nung unang nag-umpisa, di ba sinabi naman ni Senate President Enrile, in the spirit of liberality, pagbibigyan natin yung mga pagkukulang ng prosecution. Kahapon naman, talagang sabi niya, para bang tapos na yung kanyang pagiging patient. Although ngayon, binibigyan na ng pagkakataon. Palagay ko naman, dahil hindi naman ito just a judicial process, ito rin is a political exercise, medyo may ganong liberality at hindi lang puro technicality. Basta wala talagang mababiolate na sasabihin natin na overstep na yung rights ng any of the accused or any person. So, palagay ko naman, okay, kahit hindi ako lawyer, palagay ko as a layperson sa law, hindi naman talaga nababiolate yung rule of law. Well, it matters po talaga ang opinion ng taong bayan, whether lawyer po o hindi, dahil tayo pong lahat ay involved dito sa prosesong ito. Tama. Oo, Attorney Jen, itong nagaganap ngayon na pag-prove dito sa Article 7 at itong si Secretary De Lima, bilang abogado, paki-explain nga po sa amin itong pinag-usapan kanina na whole departure order versus watch list para maintindihan po ng ating mga kababayan itong konteksto nitong nangyayari. Okay, itong sinasabi ni Secretary De Lima na watch list order as opposed to a whole departure order, I suppose ang kanyang ipinaglalaban ay yung whole departure order. Because nag-issue ang Department of Justice ng whole departure order. Dahil, nasa watch list order mag-asawang Arroyo dahil nga po doon sa nahaharap sila sa paglilitis regarding electoral sabotage at saka anti-graft, plunder. Now, itong whole departure order and watch list order, they almost have the same effect, Kaya lang itong whole departure order, I suppose, merong mga 3 kondisyones yan. Ini-issue yan kailan ba? Pagka meron kang criminal case na pending sa isang korte lower than the RTC. Tapos pangalawa, it is issued by the DOJ when the adverse party is the government. At yan yung dahilan, kaya nag-o-oppose siguro si Secretary De Lima tungkol doon sa TRO. Ngayon, ang watchlist order naman, ito ay issued solely by the DOJ. Remember, ang immigration ay under nila. Ngayon, kung ang mga tao ay suspected person,
let's say na may violation ng immigration laws or may mga reklamo laban sa kanila, the DOJ can then issue for cause. But just the same, ang epekto nito ay halos pareho, ano? Mapapawalang visa lamang ito, makababiyahe lamang ang taong nasa watchlist at hold departure order kung sila ay mabibigyan ng clearance ng ahensyang nag-issue nito. Nagpapatuloy na po ang paglilitis, panoorin po natin. Madam Secretary, you may continue to complete your statement. Yes, Your Honor. I finally found it. Dun po sa una kong sinabi na nagbigay ng instruction si Chief Justice Corona through Justice Velasco na wag daw kong i-promulgate yung the December 2 dissenting opinion of Justice Sereno. It's found on page 8 of Justice, the dissenting opinion of Justice Sereno. At may nakalagay nga ho dito, may I read this portion? This is according to Justice Sereno. On the following Monday, or on 5 December 2011, 2 members of my staff had a serious talk with Attorney Vidal, referring to the Clerk of Court, Your Honor. She admitted that she could not tell my staff the real reason for the non-promulgation of my opinion. That actually, Justice Velasco gave her the instruction, as confirmed by the Chief Justice, that my opinion should not be promulgated. Isa lang po yan na portion about that. Yung pangalawa pong example, at dito po yan uli sa dissenting opinion ni Justice Sereno, specifically page 17 sa may matrix po. It says, the Clerk of Court informs Justice Carpio that C.J. Corona sent in his own handwritten corrections on the typewritten draft resolution from Justice Velasco with the instruction that the Chief Justice version is to be immediately promulgated. C.J. Corona's version is to the effect that petitioners have complied with the conditions for the issuance of the TRO and that it is in full force and effect. Meron daw hong ganong pinarating sa Clerk of Court. At sinasabi po sa dissenting opinions of both Justice Sereno and Justice Carpio na hindi nga ho yun yung unang pinag-usapan noong November 18. Noong November 18, according also to the dissenting opinion of Justice Sereno, dated also November 18, yung resulta daw po ng botohan 7-6 is that they need not say or clarify na suspended yung efficacy ng TRO dahil nga hindi pa nakapag-comply with condition number 1 because it's clear, it's common sense. Pero nung clarify na po in the November 22 resolution, parang iba na yung naging laman. So that is why Justice Carpio was constrained to write to the Chief Justice and ask na i-hold in abeyance muna yung November 22 clarificatory resolution because instead of clarifying what in fact transpired during the November 18 deliberations ay nagpalala pa daw ho, lalong napasama pa dahil hindi naman daw yun talaga ang tunay na intention. And it would appear from the narration of Justice Sereno na si Chief Justice po ang nagpasingit nung version na iyon. There are several portions po, hindi ko kasi maaano lahat, but if you read very thoroughly this dissenting opinion, makikita ho natin
yung buong istorya. Anyway, Madam Secretary, for the information of the Chair, I would like to ask you this question. Were you present in the arguments done in the Supreme Court with respect to the issuance of the TROs and the succeeding resolutions of the Supreme Court? During the oral arguments, I was present, Your Honor, November 22, November 24, and December 1. Because This was a embank session of the Supreme Court. yes, Your Honor, oral arguments open to the public. Yes, But and the respondents or the petitioners were represented, and as well as the government. yes, Your Honor, but the Office of the And, Solicitor General. As normally done, did the members of the court ask questions from the lawyers of the parties concerned? Yes, Your Honor, because precisely it was oral arguments, so after the oral arguments of both parties, they were subjected to All of them. questioning. All the justices who participated, they propounded questions to the lawyers of the petitioners as well as the lawyers of the government. As far as I can remember, there are sessions or there are oral arguments where all of them ask questions. There is one session that actually not all ask questions. Did the respondent, Chief Justice Corona, ask any question? And if he did, from what panel? Was it from a question propounded to the lawyers of the petitioner or to the government? If I remember correctly, although I'm not quite sure, Your Honor, I was sure that he asked a question propounded to the Office of the Solicitor General with respect to the issue on the constitutionality of Circular Number 41 and WLO. I'm not sure, though, whether he propounded questions, the Chief Justice propounded questions on the... If you recall, how extensive was his questioning the Solicitor General? By the Chief Justice? Yes, A few minutes, Your Honor. a few minutes. How about the others? Other justices? There were extensive oral arguments by some, but not all. How about the dissenting justices? They also questioned the lawyer representing the petitioners Yes, Your Honor. and also the government. Yes, Your Honor. So all of them were asking questions, including the Chief Justice. Yes, Your Honor. Thank you. May I Counsel- resume, Mr. President? Ginang kalihim, ibabalik ko po kayo doon sa Nobyembre 15 na kung saan mga bandang 1:00, 2:00, sabi nyo, nakita nyo sa television na nagkaroon ng press con si Mr. Marquez at doon sa kauna-unang panahon nalaman nyo na mayroon palang TRO na inilalabas ang Korte Suprema. Yes, Your Honor, as announced. Noong Sir. pagkatapos na kita niyo, napakinggan to sa television, natatandaan po ba ninyo, kung meron kayong natatandaan, na anumang pangyayaring nakapagbigay sa inyo ng problema na nauukol sa Department of Justice? Opo, if you're referring po sa November 15, nung in-announce nga po